Wala kang puwang sa pamamahay na ito, Magdalena. You are just a shadow in this house at ngayon oras na para tuluyan ka ng maglaho. Ang boses ni Doña Narcisa ay kasing lamig ng hanging umihip mula sa mga bundok ng Tagaytay. Walang bahid ng emosyon ang kanyang mga mata, tila isang hukom na nagbabasa ng hatol sa isang kriminal. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Magdalena ang tray na naglalaman ng mainit na salabat. Maingat niya itong tinimpla, dinagdagan pa ng kaunting pulot, dahil alam niyang masama ang pakiramdam ng kanyang biyenan. 7 taon. 7 taon niyang sinikap na maging perpektong manugang 7 taon niyang ibinigay ang lahat ng kalinga sa pamilyang Aguirre sa pag-asang matatanggap din siya bilang kabilang sa kanilang hanay. Ngunit ang init ng tsa ay unti-unting lumalamig sa kanyang mga palad gaya ng kanyang pag-asa. Bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Lorenzo. Kasunod niya ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla, si Clara. Hindi makatingin ng diretso si Lorenzo sa kanyang asawa. Sa halip, kinuha niya ang 2 maleta na kanina pa nakatambak sa gilid ng pinto at walang pasabing inihagis ang mga ito palabas ng veranda. Walang narinig na ingay ng pagbagsak, kundi ang malupit na tunog ng mga gamit na tumatama sa basang lupa at putikan dahil sa malakas na buhos ng ulan. Lorenzo, ano ito? Ang boses ni Magdalena ay parang bulong na nanginginig. Ang bahay na ito, ako ang nagbayad ng down payment nito. Pinaghirapan ko ito sa negosyo ko bago pa tayo ikasal. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Narcisa. Huwag kang maging ilusyonada, Magdalena. This villa belongs to the Aguirre family now. Ang mga dokumentong pinirmahan mo noong 1 buwan, akala mo ba ay para sa expansion ng business mo? It was a deed of transfer. You signed it yourself dahil sa sobrang tiwala mo sa anak ko. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Magdalena. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang bawat hininga ay tila isang kutsilyong humahati sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Lorenzo, naghahanap ng kahit katiting na pagtanggi, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin nito at ang pagkapit ni Clara sa braso ng kanyang asawa. I'm sorry, Magda, tipid na sabi ni Lorenzo. But Clara is pregnant. Kailangan niya ng maayos na matitirhan at ang bahay na ito ang nararapat para sa aming magiging pamilya. Hindi mo na kami kailangang pahirapan pa. Just go. Dahan-dahang binitiwan ni Magdalena ang tray sa ibabaw ng mesa. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya maitago. Ang bawat sulok ng mansyong iyon, ang mga kurtinang siya ang pumili, ang mga painting na binili niya mula sa kanyang unang malaking kita. Ang bawat haligi na itinayo mula sa kanyang pawis ay tila nagiging estranghero sa kanyang paningin. Lumakad siya patungo sa pinto, ang kanyang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Nang marating niya ang bukana, naramdaman niya ang malamig na tilamsik ng ulan sa kanyang muka, humahalo sa mga luhang hindi na niya napigilang dumaloy. Tumayo siya sa gitna ng veranda, pinagmamasdan ang kanyang mga damit na nakakalat sa putikan. Ang kanyang dangal ay tila nayurakan kasama ng mga telang iyon. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang silweta ni Narcisa at Lorenzo sa loob ng mainit at maliwanag na sala. Habang siya ay unti-unting nilalamon ng dilim at lamig ng gabi. Sa gitna ng hagulhol ng langit at ng kanyang nadudurog na puso, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sana siya pupunta ngayon, gayong ang tanging lugar na tinawag niyang tahanan ay naging kulungan ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang bawat patak ng malamig na ulan sa Tagaytay ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Magdalena, ngunit wala nang hihigit pa sa hapdi na nanunuot sa kanyang puso. Nakatayo siya sa labas ng mataas na itim na gate. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinupulot ang mga damit na nagkalat sa basang kalsada. Ang kanyang paboritong asul na bestido, ang suot niya noong unang anibersaryo nila ni Lorenzo, ay ngayon ay punong-puno ng putik at yapak ng sapatos. Ito ba ang kapalit? Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay halos lamunin ng dagundong ng kulog sa kalangitan. Pinaghirapan niya ang bawat sentimo para sa mansyong iyon. Naalala niya ang mga gabing wala siyang tulog, ang mga pagtitipid at ang mga sakripisyong ginawa niya para lamang mabigyan ng marangyang buhay ang pamilya Aguirre.
Akala niya ang pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng material na bagay ay sapat na para ituring siyang tao. Ngunit sa isang iglap, tila siya ay naging isang estranghero sa sariling bakuran. Tumingala siya sa bintana ng master bedroom. Nakita niya ang anino ni Clara na masayang iginagala ang paningin sa loob, habang si Lorenzo ay nakatayo sa likuran nito tila isang tapat na bantay. Ang init na dapat ay para sa kanya ay tinatamasa na ngayon ng iba. Ang bawat halakhak na hindi niya naririnig ay tila mga sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa kanyang lumang sasakyan, ang tanging pag-aari na hindi naisama sa mga dokumentong nakuha sa kanya sa pamamagitan ng panlilinlang. Pumasok siya sa loob at doon sa gitna ng katahimikan at amoy ng luma at basang upuan ay tuluyan ng bumigay ang kanyang katatagan. Humagulgol siya ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pighati. Hindi ito ang iyak ng isang talunan, kundi ang iyak ng isang pusong pinunit ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Habang pilit na pinatitila ang kanyang luha, kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang social media. Isang post ang agad na bumungad sa kanyang paningin, isang larawang tila naging huling pako sa kanyang kabaong. Iyon ay larawan nina, Lorenzo Doña Narcisa at Clara May, hawak na baso ng mamahaling alak sa loob ng kanyang paboritong sala. Ang caption ay maikli ngunit nakamamatay, "New home, new life with my real family. Out with the old, in with the gold." Ang old na tinutukoy nila ay siya, ang babaeng nagbuwis ng buhay para sa kanila. Isang matalim na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Magdalena sa gitna ng kanyang pagluha. Hindi ito ngiti ng saya kundi ngiti ng isang taong wala nang mawawala pa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa manibela at hinigpitan ang kapit dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Gusto niyo ng bagong buhay, bulong niya ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilim na gabi. Ibibigay ko sa inyo ang buhay na hindi niyo malilimutan. Pinaandar niya ang makina ng sasakyan. Ngunit bago siya umalis, napansin niya ang isang mensaheng pumasok sa kanyang inbox mula sa isang hindi kilalang numero. Ang nilalaman nito ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Magdalena, huwag kang susuko. May naiwan ang iyong biyenan na hindi nila alam na nasa iyo. Sino ang nagpadala nito? At ano ang tinutukoy na naiwan na maaaring magpabago sa takbo ng kanyang kapalaran? Ang bawat hininga ni Magdalena sa loob ng masikip na sasakyan ay tila may kasamang lason. Sa gitna ng dilim at patuloy na pag-iyak ng langit, isa lamang ang pangalang pumasok sa kanyang isip, si Belinda. Si Belinda na mahigit 10 taon na niyang kasama ang tanging tao na nakakaalam kung gaano karaming luha at pawis ang ibinuhos niya para sa bawat bato ng mansyong iyon. Para kay Magdalena, hindi lamang housekeeper si Belinda. Isa itong ina, isang kaibigan, at isang kanlungan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang pangalan nito sa kanyang contacts. Sumagot ka, Manang Belinda. Please sumagot ka. Bulong niya habang ang tunog ng pag-vibrate ng cellphone sa kanyang palad ay tila isang mabilis na tibok ng pusong kinakabahan. Nang sa wakas ay sagutin ang tawag, hindi ang pamilyar at malambing na boses ni Belinda ang narinig niya. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya, isang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa kulog sa labas. Manang Belinda, nandiyan ka ba siya? Tanong ni Magdalena, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Nasa labas ako ng gate, Manang. Please, kailangan ko lang makuha ang mga gamit ko. Ang mga dokumento sa vault. Alam mo kung nasaan ang mga iyon, di ba tulungan mo ako? Narinig ni Magdalena ang isang malalim na buntong hininga. Magdalena, ang boses ni Belinda ay malamig, walang emosyon, tila isang pader na hindi matitibag. Huwag mo na akong tawagan. Wala na akong maitutulong sa'yo. Tila tumigil ang mundo ni Magdalena. Anong sinasabi mo, Manang? Bakit alam mo kung paano nila ako niloko? Ikaw ang saksi sa lahat. Ikaw ang nakakita noong pirmahan ko ang mga papel na akala ko ay para sa negosyo. Ako ang kumuha ng mga stock certificate sa safe mo, Magdalena, diretsahang sabi ni Belinda. Ang bawat salita ay tila isang balaraw na bumaon sa likod ni Magda.
Ibinigay ko ang lahat kay Doña Narcisa. Pinangako nila sa akin na hindi nila ako pababayaan. At ang anak ko, kailangan niya ng trabaho, kailangan niya ng pera. Napahawak si Magdalena sa kanyang dibdib, pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Manang, paano mo nagawa ito nung mamatay ang asawa mo? Ako ang nagpalibing sa kanya. Nung kailangan ng operasyon ng anak mo, ako ang nagbayad ng lahat. Hindi ako nag-atubiling ibigay ang lahat dahil itinuring kitang pamilya. Ang utang na loob ay hindi nakakabusog. Magdalena, sagot ni Belinda, at sa pagkakataong ito ay may halong inis ang kanyang tono. Pagod na akong maglingkod sa iyo habang nakikita kitang nagpapakasasa sa yaman. Si Doña Narcisa, alam niya kung paano magpahalaga sa mga taong tapat sa kanya. Ngayon mas maigi pang tanggapin mo na lang na wala ka nang babalikan dito. Hindi makapaniwala si Magdalena. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kanyang tahanan ang siya palang bumasag sa huling piraso ng kanyang pag-asa. Ang bawat tulong, bawat malasakit at bawat sakripisyo niya para kay Belinda ay itinapon lang nito na parang basura. Sana ay makatulog ka ng mahimbing sa gabi, Manang Belinda. Bulong ni Magdalena, ang kanyang boses ay puno ng pait at bighati. Dahil ang perang nakuha mo mula sa pagkakanulo sa akin ay may kasamang sumpa ng isang pusong winasak mo. Bago pa makasagot, si Belinda, pinutol na ni Magdalena ang tawag. Binitiwan niya ang cellphone at tinitigan ang kanyang reflection sa rearview mirror. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang masayahing Magdalena. Ito ay isang babaeng wala nang natitirang luha, isang babaeng tanging galit na lamang ang nagpapanatiling buhay. Isang malakas na katok sa bintana ng kanyang sasakyan ang nagpabalik sa kanyang diwa. Sa gitna ng dilim at ulan, isang anino ang nakatayo sa labas. Kinabahan si Magdalena, ngunit nang makita niya ang mukha ng matanda, lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ay si Mang Lando, ang piping hardinero na matagal na ring naninilbihan sa kanila. May hawak itong isang maliit at basang notebook at pilit itong itinuturo sa kanya. Cliffhanger nang buksan ni Magdalena ang notebook, isang nakatiklop na papel, ang nahulog isang sulat kamay na mensahe na hindi mula kay Mang Lando, kundi mula sa yumaong ama ni Lorenzo na naglalaman ng isang katotohanang mas malupit pa sa lahat ng naranasan niya sa gabing iyon. Hindi sa iyo ang kayamanang tinatamasa mo, Narcisa. Ninakaw mo ito sa mismong dugo ng iyong pamilya at balang araw, ang lupang kinatatayuan mo ang mismong lalamon sa iyong kasakiman. Ang emuga salitang ito na nakasulat sa kumupas na tinta ay tila mga aninong bumabangon mula sa hukay. Binabasa ni Magdalena ang bawat titik sa ilalim ng malamlam na ilaw sa loob ng kanyang sasakyan. Ang notebook na ibinigay ni Mang Lando ay luma na may amoy ng amag at tuyong papel, ngunit para kay Magdalena ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo sa sandaling iyon. Ito ang talaarawan ni Don Manuel, ang yumaong ama ni Lorenzo. Isang lalaking kilala sa pagiging tahimik at mapagkumbaba, malayo sa mapagmataas na ugali ng kanyang asawang si Narcisa. Nanginginig ang mga kamay ni Magdalena habang inililipat ang mga pahina. Sa bawat talata, lumalabas ang tunay na kulay ni Doña Narcisa. Nakasulat doon kung paano unti-unting ninenok ni Narcisa ang mga pondo ng kanilang kumpanya noon pa man, at kung paanong ang Donya na nagmamalinis sa harap ng lipunan ay may mahabang listahan ng mga kasinungalingan. Ang gunit, ang mas nagpatigil sa paghinga ni Magdalena ay ang huling pahina. Nakadikit doon ang isang resibo ng deposito sa isang bangko sa ibang bansa, isang account na nakapangalan kay Magdalena, ngunit ang perang nakalagay doon ay galing sa sariling bulsa ni Don Manuel bago ito mamatay. Ito ang para sa iyo, Magdalena, Cheers, ang nakasulat sa gilid ng resibo. Dahil ikaw lang ang nag-alaga sa akin noong ako ay may sakit, habang ang sarili kong asawa at anak ay nag-aabang lamang sa aking huling hininga. Gamitin mo ito kapag dumating ang araw na itaboy ka nila. Napahilig si Magdalena sa upuan ng sasakyan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng sasakyan ay tila isang palakpak ng tadhana. Ang munting notebook na ito ang magsisilbing susi para mabuksan ang pintuan ng katarungan. Lumingon siya sa labas kay Mang Lando na nanatiling nakatayo sa gitna ng ulan, tila isang rebulto ng katapatan.
Binuksan ni Magdalena ang bintana nang kaunti hinayaan ang malamig na hangin na pumasok. Salamat Mang Landot, bulong niya kahit alam niyang hindi siya maririnig nito nang malinaw dahil sa ingay ng paligid. Tumango lamang ang matanda, isang simpleng galaw na puno ng pagdamay bago ito unting naglakad pabalik sa madilim na bahagi ng hardin. Sa gitna ng katahimikan, isang matalim na liwanag ang nagmula sa gate ng mansion. Ang malaking bakal na pinto ay dahan-dahang bumubukas. Isang sasakyan ang lumalabas, ang kulay pulang sports car ni Lorenzo. Nakita ni Magdalena ang muka ng kanyang asawa sa likod ng manibela. Katabi si Clara na masayang tumatawa habang may hawak na baso ng juice. Tila wala silang pakialam sa mundong winasak nila. Tila ba ang pagpapaalis sa kanya ay isang tagumpay na dapat ipagdiwang sa isang mamahaling restaurant sa labas. Hinayaan ni Magdalena na dumaan ang sasakyan nila sa harap ng kanyang luma at basang kotse. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagtago. Pinanood niya ang paglayo ng mga ilaw ng sasakyan hanggang sa maging maliliit na tuldok na lamang ang mga ito sa gitna ng sungmu ng Tagaytay. Hinigpitan niya ang hawak sa notebook ni Don Manuel. Ang pighati ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at kalkuladong determination. Kung akala ni Narcisa at Lorenzo natapos na ang laban, nagkakamali sila. Ang laro ay kasisimula pa lamang. Kinuha ni Magdalena ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi nakakausap. Isang tao na dati niyang kaaway, ngunit ngayon ay maaaring maging kaisa niya sa paniningil. Violeta, banggad ni Magdalena nang sagutin ang tawag. Kailangan nating mag-usap. Hawak ko na ang kailangan mo para pabagsakin ang mga agire. Cliffhanger. Ang boses ni Violeta sa kabilang linya ay puno ng pagtataka at panganib. Magdalena, akala ko ba ay wala ka ng balak lumaban? Pero siguraduhin mong totoo ang sinasabi mo dahil kung hindi baka pati ang huling hininga mo ay mawala sa'yo. Huwag mong isiping ginagawa ko ito dahil kaibigan kita, Magdalena. In fact, I still despise the way you look at me with those eyes full of pity. Ang boses ni Violeta ay kasing tajim ng talim ng isang labaha. Nakaupo siya sa likod ng kanyang malaking lamesang gawa sa madilim na kahoy habang ang liwanag ng isang lampara lamang ang tumatanglaw sa kanyang mukha. Sa labas ang tilaok ng mga manok sa malayo ay hudyat na malapit na ang madaling araw, ngunit sa loob ng opisina ni Violeta, tila tumigil ang oras. Inilapag ni Magdalena ang basang notebook ni Don Manuel sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay bumabagsak sa makintab na kahoy, ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng luha ngayon ay tila dalawang baga na nagbababala ng isang malaking sunog. Hindi ako narito para sa awa mo, Violeta. Tugon ni Magdalena, ang kanyang boses ay buo at malamig. I am here because we both know how it feels to be stepped on by the Aguirres. Alam ko ang atraso nila sa iyo. Alam ko kung paano kanila ginamit at itinapon noong hindi ka na nila kailangan. Dahan-dahang kinuha ni Violeta ang notebook. Ang tunog ng paglipat niya ng mga pahina ay ang tanging ingay na namamayani sa loob ng silid, isang tuyong tunog na tila nagpapahiwatig ng mga sikretong matagal nang nabaon. Habang nagbabasa ang kanyang mga kilay ay untunting nagsasalubong at ang kanyang pagkakahawak sa pluma ay humihigpit. This is Gold, Magdalena, bulong ni Violeta, tila hindi makapaniwala. Don Manuel knew everything. Ang pagnanakaw ni Narcisa sa pondo ng kumpanya, ang mga peking pirma, lahat ay nandito. Pero bakit ngayon mo lang ito ibinibigay sa akin? Dahil ngayon ko lang naintindihan na. Ang kabutihan ay walang silbi sa mga taong walang kaluluwa, sagot ni Magdalena. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. I gave them everything. I gave Lorenzo a home, a name, and my loyalty. Pero tinrato nila akong basahan. Ngayon gusto kong makita kung paano sila magmakaawa sa basahang itinapon nila. Tinitigan siya ni Violeta ng matagal. May bahid ng paghanga sa kanyang mga mata, isang emosyong bihira niyang ipakita sa kanyang mga kalaban. Alam ni Violeta na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Magdalena na madaling lokohin.
Ang sakit na ibinigay ng mga Aguirre ay nagsilbing apoy na nagpatigas sa bakal ng kanyang pagkatao. If we do this, Magdalena, there is no turning back, babala ni Violeta habang isinasara ang notebook. Narcisa is a snake. She will bite once she feels threatened. And Lorenzo, well, your husband is a coward, but a cornered coward is dangerous. He is not my husband anymore, matigas na sabi ni Magdalena. He is just a man who signed his own downfall. Isang manipis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Violeta. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ang uwent-unting paglitaw ng liwanag sa langit ng Tagaytay. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay hindi na puno ng tension, kundi ng isang madilim na kasunduan. Then we have a deal, sabi ni Violeta. But you have to follow my lead. We will let them celebrate. Hahayaan nating isipin nila na nanalo na sila. At kapag kampante na sila sa tuktok ng kanilang mga kasinungalingan, doon natin hihilahin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Lumabas si Magdalena mula sa opisina ni Violeta. Habang ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa mga ulap. Ngunit sa halip na ginhawa isang bigat ang nararamdaman niya sa kanyang bulsa. Doon ay nakatago ang susi ng vault na binanggit ni Don Manuel. Isang susi na hindi lamang para sa pera, kundi para sa isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sariling pamilya. Cliffhanger habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating. Nang buksan niya ito, nakita niya ang loob ng mansyon si Clara, may hawak na martilyo at dinudurog ang nag-iisang litrato na mayapang ina ni Magdalena na naiwan sa sala. Ngunit sa likod ng litrato, may isang bagay na nahulog na naging sanhi ng biglang paghinto ni Clara at ang gulat sa mukha nito. Huwag kayong maawa sa kanya dahil siya ang sumira sa sarili niyang buhay. Masyado siyang naging mapaghangad at sa huli ang sarili niyang kasakiman ang lumamon sa kanya. Ang tinig ni Doña Narcisa ay umalinggaw-ngaw sa loob ng social na coffee shop sa Tagaytay kung saan nakatipon ang kanyang mga kaibigang kasing ringal din niya. Hawak niya ang isang tasa ng mamahaling kape habang ang kanyang mga mata ay naniningning sa mapanirang tuwa. Ang bawat salita niya ay tila mga patak ng laso na dahan-dahang pumapatay sa reputasyon ni Magdalena sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Sa labas ng salamin na dingding nakatayo si Magdalena. Naririnig niya ang lahat. Ang bawat tawa ng mga matatandang babae sa loob ay tila mga hagupit ng latigo sa kanyang likuran. Ang mas masakit pa rito ang suot ni Doña Narcisa na perlas na kwintas ay ang mismong regalong binili ni Magdalena para sa kaarawan ng matanda noong nakaraang taon. Isang simbolo ng pagmamahal na ngayon ay ginagamit bilang palamuti sa isang kasinungalingan. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Ngunit naalala niya ang bilin ni Violeta, ang emosyon ay kahinaan sa harap ng mga tulad ni Narcisa. Gamitin mo ang kanilang kumpiyansa laban sa kanila. Huminga ng malalim si Magdalena. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang hita, ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon sa sariling balat. Pinilit niyang ituwid ang kanyang likod, kahit na ang pakiramdam niya ay may libu-libong toneladang bigat na nakadagan sa kanyang mga balikat. Naglakad siya papasok sa coffee shop. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay naging hudyat ng biglang katahimikan. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya, mga matang puno ng panghuhusga, kuryosidad at higit sa lahat pagkamuhi. Oh, Magdalena, nandito ka pala! Bungad ni Narcisa, ang kanyang boses ay biglang naging malambing, isang peking tono ng pag-aalala na nakakasuka. Akala ko ba ay nagpapahinga ka sa isang pasilidad, for your emotional stability. Sabi ko naman sa iyo, hindi mo kailangang mahiya sa amin. We all know how hard it is to lose everything in a snap. Isang bulong ang kumalat sa mesa. Totoo nga ang balita na wala na siya sa sarili, sabi ng isa sa mga babae sapat na malakas para marinig ni Magdalena. Hindi ako nawawala sa sarili, Doña Narcisa. Malamig na tugon ni Magdalena.
Ang kanyang boses ay hindi nanginginig bagaman ang kanyang loob ay tila dinudurog ng isang malaking makina. Naparito lang ako para ibalik ito. Inilapag ni Magdalena ang isang maliit na sobre sa ibabaw ng mesa. Iyan ang listahan ng mga gamit na kinuha ninyo na hindi sa inyo. I expect them to be delivered to my lawyer's office by tomorrow. Tumawa ng malakas si Narcisa, isang tunog na tuyo at mapangapi. You are still delusional, my dear. Lahat ng nasa loob ng mansyon ay pag-aari ng mga Aguirre. Utang na loob mo pa sa amin na hindi ka namin ipinakulong sa pagnanakaw ng pangalan ng anak ko. Lalapit sana si Narcisa. Para hawakan ang balikat ni Magdalena, isang paboritong galaw niya ng gaslighting para palabasing siya ang biktima, ngunit mabilis na umiwas si Magdalena. Ang galaw na iyon ay nagdulot ng isang matalim na tingin mula sa matanda. Huwa mong subukang baliktarin ang mundo, Narcisa Ki. Bulong ni Magdalena sapat na para sila lang dalawa ang makarinig. Ang bahay na iyon ay itinayo sa aking pawis, at ang perlas na suot mo alam nating dalawa kung kaninong pera ang pambili niyan. Bago pa makasagot ang matanda, tumunog ang cellphone po ni Narcisa, isang tawag mula kay Clara. Kahit hindi nakikita ang mukha ni Clara, baka sa boses nito ang matinding takot sa kabilang linya. Doña Narcisa, kailangan niyo pong umuwi ngayon din. Ang sigaw ni Clara ay bahagyang narinig mula sa speaker. May nahanap ako sa likod ng litrato ng nanay ni Magdalena, isang titulo ng lupa, pero hindi ito sa Tagaytay. At ang pangalang nakalagay, hindi ito kay Magdalena o kay Lorenzo. Ang mukha ni Narcisa ay biglang namutla. Ang pagiging kampante at mapagmataas ay naglaho na palitan ng isang ekspresyong tila nakakita ng multo. Tumingin siya kay Magdalena na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may halong pagtataka at hinala. Cliffhanger. Anong lihim ang itinatago ng titulong iyon na naging sanhi ng pagkataranta ng isang Doña Narcisa? At bakit ito nakatago sa likod ng kaisa-isang alaala ng yumaong ina ni Magdalena Amdrivese? Huwag mong panggahasan na hawakan ang dokumentong iyan. Clara, bitawan mo yan kung ayaw mong mabulok tayo sa kalsada. Ang sigaw ni Doña Narcisa ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng social na coffee shop. Sa sobrang pagmamadali niyang tumayo na itumba niya ang tasa ng kape. Ang maitim na likido ay dahan-dahang kumalat sa maputing tela ng lamesa, tila isang mantsa ng kasalanang hindi na mabubura. Hindi na niya nakuha pang magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Mabilis siyang lumabas ang kanyang mga takong, ay lumilikha ng mabilis at nanginginig na tunog sa sahig, habang ang kanyang mukha ay tila naging abo sa putla. Naiwang nakatayo si Magdalena, pinagmamasdan ang nagkakagulong mga tauhan ng shop na naglilinis ng natapong kape. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malalim na pagtataka. Ang kanyang ina si Elena ay isang payak na mananahi. Lumaki si Magdalena sa hirap at ang tanging yaman na iniwan sa kanya ng ina ay ang pagmamahal sa sining at ang isang lumang litrato. Saan galing ang titulong binabanggit ni Clara? Bakit ito nakatago sa likod ng alaala ng kanyang ina? Lumabas si Magdalena sa coffee shop, hinahaya ng malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay na haplusin ang kanyang namamagang pisngi. Kailangan niya ng sagot. At alam niya kung sino ang tanging makakatulong sa kanya sa loob ng kuta ng mga Aguirre. Naglakad siya patungo sa isang maliit at madilim na eskinita sa likod ng palengke, malayo sa karangyaan ng mga mansyon. Doon sa ilalim ng isang matandang puno na unara ay naghihintay ang isang anino. Ito ay si Mang Lando. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo at ang kanyang mga kuko ay maitim dahil sa lupa ng hardin na kanyang inaalagaan sa loob ng 7 taon. Walang sinabi si Mang Lando. Sa halip kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at plastic na sachet. Sa loob nito ay isang micro SD card. Inabot niya ito kay Magdalena, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at katapatan. Alam ni Mang Lando, ang lahat siya ang nakakita kung paano umiyak si Magdalena sa hardin tuwing gabi siya ang nakasaksi sa bawat pangaalipusta ni na Lorenzo at Narcisa. Salamat, Mang Lando, bulong ni Magdalena, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Maaari kang mawalan ng trabaho.
maaari ka nilang saktan. Gumawa ng mga senyas ang mga kamay ni Mang Lando. Itinuro niya ang kanyang puso, pagkatapos ay itinuro ang langit, at sa huli ay ang mga kamay ni Magdalena. Hindi niya kailangang magsalita para iparamdam ang kanyang utang na loob sa babaeng nagligtas sa kanyang pamilya noong panahon ng bagyo, ang babaeng itinuring siyang tao sa halip na isang kasangkapan lamang. Dinala ni Magdalena ang card sa isang maliit na computer shop sa gilid ng daan. Nang buksan niya ang mga files ang kanyang mundo, ay tila muling nayanig. Hindi lamang ito mga simpleng video ng hardin. Itinanim ni Mang Lando ang mga kamera sa pinakamalalalim na sulok ng mansyon pati na sa loob ng silid-aklatan ni Lorenzo. Sa screen nakita ni Magdalena, si Lorenzo at Clara. May hawak silang mga papel. Malinaw ang boses ni Lorenzo. Siguraduhin mong kamukhang-kamukha ng pirma ni Magdalena ito, Clara. Kapag nailipat na natin ang lahat sa pangalan ni Mama, wala na siyang magagawa kahit magmakaawa pa siya sa kalsada. Ang panonood sa kanyang asawa na malamig na binabalak ang kanyang pagkawasak ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Ngunit may isang video na mas nakakagimbal. Iyon ay ang gabi bago siya pinalayas. Nakita niya si Doña Narcisa na pilit na binubuksan ang likod ng litrato ng kanyang ina. At doon lumabas ang isang kulay dilaw na papel. Ang mukha ni Narcisa sa video ay puno ng kasakiman at takot. Hindi ito maaari. Kung malalaman ni Magdalena na sa kanya ang lupang ito, hindi lang ang mansyong ito ang mawawala sa atin. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan kong nakawin sa loob ng 30 taon. Napatakip ng bibig si Magdalena. Ang titulong iyon, hindi iyon sa kanya. Iyon ay pag-aari ng kanyang ina na matagal nang ninakaw at itinago ni Narcisa. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang paghihirap, ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan na itinaguyod ng pamilyang pinagsilbihan niya. Tumayo si Magdalena, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kawalang katarungan. Kinuha niya ang micro SD card at lumabas ng shop. Ang dilim ng gabi ay hindi na nakakatakot para sa kanya. Ito na ang kanyang nagsisilbing balabal sa kanyang muling pagbangon. Cliffhanger habang naglalakad sa madilim na kalsada, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking hindi niya inaasahang makita ang kaisa-isang tao na nakakaalam sa tunay na nakaraan ng kanyang ina. At ang lalaking may hawak ng susi sa katarunggang matagal nang ipinagkait sa kanya. Sino ang lalaking ito na muling lilitaw sa gitna ng kanyang paghihiganti? Magdalena, sa wakas, nahanap din kita. Akala ko ay tuluyan ng lalamunin ng limot ang sikretong itinago namin ng iyong ina. Ang boses na iyon mababapaws at tila nanggaling sa kailaliman ng isang madilim na kuweba, nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Magdalena. Ang lalaking bumaba mula sa itim na sasakyan ay si Mang Ambo, ang matapat na driver at katiwala ng kanyang yumaong ina noong bata pa siya. Akala ni Magdalena ay pumanaw na ito kasabay ng kanyang ina sa isang aksidente 35 taon na ang nakalilipas. Mang Ambo, buhay kayo! Halos hindi lumabas ang tinig ni Magdalena. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib, dinarama ang mabilis at masakit na pagtibok ng kanyang puso. Ilang dekada akong nagtago, Magdalena, dahil alam ko ang kayang gawin ni Narcisa. Siya ang pumatay sa negosyo ng iyong ina at siya rin ang dahilan kung bakit kayo naghirap. Sabi ni Mang Ambo, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha sa ilalim ng liwanag ng poste sa kalsada. Inabot niya ang isang lumang sobre na may mantsa ng panahon. Ang titulong nahanap ni Clara sa likod ng larawan. Iyan ang Hacienda Elena, isang malawak na lupain sa Batangas na ipinamana sa iyo. Ninakaw yan ni Narcisa, ngunit hindi niya kailanman nailipat sa pangalan niya dahil kailangan ang iyong pirma. Napakapit si Magdalena sa pintuan ng sasakyan. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aalipusta na tiniis niya sa loob ng 7 taon sa ilalim ng mga agire ay tila isang malupit na biro. Hindi siya isang nobody na kinahabagan ng mga agire. Siya ang tunay na may-ari ng kayamanang matagal na nilang pinakikinabangan. Nang sumunod na araw sa loob ng opisina ni Violeta, ang hangin ay mabigat sa plano ng paghihiganti.
The Aguirres are desperate, Magdalena, sabi ni Violeta habang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling pluma. Ang kumpanya nila ay baon sa utang. They need a miracle. At tayo ang magbibigay ng himalang iyon, isang himala na magiging mitsa ng kanilang katapusan. Isang anonymous investor ang nagpadala ng proposal sa opisina ni Lorenzo. Isang alok na hindi nila matatanggihan 2 bilyong piso para sa pagpapatayo ng isang luxury resort sa Tagaytay gamit ang mansion bilang collateral. Sa loob ng mansion ng mga Aguirre, ang kapaligiran ay puno ng katuwaan. This is it, Lorenzo. Sinasabi ko sa iyo, hindi tayo pababayaan ng tadhana. Sigaw ni Doña Narcisa habang may hawak na baso ng champagne. Ang kanyang mukha na kanina lamang ay puno ng takot dahil sa nahanap na titulo ay ngayon ay nagniningning sa kasakiman. Masigurado ba tayo rito sino itong investor na ito? Tanong ni Lorenzo bagaman bakas sa kanyang boses ang pananabik. Who cares? Lorenzo, ang mahalaga ay ang pera. With this we can pay our debts at mapapalayas na natin ang lahat ng multo ng nakaraan, sagot ni Narcisa. And about that title, sunugin mo na yon. Wala nang makakaalam na sa nanahina si Elena ang lupang yon. Hindi nila alam sa kabilang linya ng kanilang kasunduan ay nakatayo si Magdalena. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestido, ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig sa monitor kung saan nakikita niya ang bawat galaw sa loob ng kanyang mansyon sa pamamagitan ng mga kamera ni Mang Lando. Kagatin niyo ang pine, Narcisa. Ubusin niyo ang alak na iyan, bulong ni Magdalena sa hangin. Dahil bukas ang tanging maiinom niyo ay ang pait ng inyong sariling kasalanan. Dahan-dahang kinuha ni Magdalena ang isang dokumento mula sa kanyang table. Ito ang kontratang ipadadala niya kay Lorenzo. Sa harap ito ay isang investment deal. Ngunit sa likod ng mga technical na salitang Ingles ay may nakatagong sugnay na magpapawalang bisa sa lahat ng ari-ariang nasa ilalim ng pangalang Aguirre kapag napatunayang may bahid ng pandaraya ang kanilang mga pirma. Cliffhanger. Habang hawak ni Lorenzo ang pluma para pirmahan ang dokumento, biglang pumasok si Clara na hingal na hingal. Lorenzo, huwag may tumawag sa akin. Ang sabi niya, ang investor na kausap natin ay gumagamit ng pangalang hindi natin pwedeng balewalain. Anong pangalan ang ginamit ni Magdalena para sa kanyang pakikipagtuos at mapipigilan ba nito ang pagkahulog ng mga Aguirre sa kanyang bitag? Ang pera ay parang Diyos na sinasamba ng mga taong walang kaluluwa at sa gabing ito, ang kasakiman ang siyang magiging katarungan. Ang boses ni Magdalena ay parang isang bulong sa hangin habang nakatitig siya sa screen ng kanyang laptop. Sa kabilang dako, sa loob ng marangyang silid-aklatan ng mansion, ang tension ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Anong sinasabi mo, Clara? Sino ang tumawag sa iyo? Ang boses ni Doña Narcisa ay puno ng iritasyon. Ibinaba niya ang kanyang baso ng champagne. Sa ibabaw ng lamesang kahoy, ang tunog nito ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Ang sabi ng source ko sa bangko, ang nagmamay-ari ng MEV Holdings ay may koneksyon sa nakaraan ninyo, Doña Narcisa. Hingal na hingal si Clara, ang kanyang mamahaling makeup ay bahagyang hulas dahil sa kaba. Elena, ang initials na yan, Elena Valeriano. Hindi ba yan ang pangalan ng nanay ni Magdalena? Isang nakatutulig na katahimikan ang namayani. Si Lorenzo ay napatigil, ang dulo ng kanyang pluma ay ilang milimetro na lamang ang layo mula sa papel. Tumingin siya sa kanyang ina, ang takot ay muling gumuhit sa kanyang mukha. Ang gunit si Doña Narcisa ay nagpakawala ng isang mapait at mapang-uyam na tawa. Elena, patay na ang babaeng iyon, Clara, at si Magdalena isang pulubi na lang siya ngayon na natutulog sa loob ng isang bulok na sasakyan. Doon mo ba nakikita, nagkataon lang ang mga letrang iyan. Masyado kang praning dahil alam mong ninakaw mo ang lalaki ng iba. Pero paano kung susubok pa sanang magsalita si Lorenzo pero pinutol siya ng isang matalim na tingin ng kanyang ina. Lorenzo, pirmahan mo, iyan. Utos ni Narcisa, ang kanyang boses ay tila latigo. Ang kumpanya natin ay parang isang barkong mabilis na lumulubog. Ito na lang ang tanging salbabida natin. Gusto mo bang magising bukas na wala na tayong mansyon, wala na tayong pangalan, at nakatira na lang sa isang maliit na apartment?
Lumingon si Narcisa kay Clara, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. At ikaw, Clara, huwag mong kakalimutan kung nasaan ang lugar mo. Nakatira ka rito dahil pinahintulutan kita. Huwag mong sirain ang pagkakataong ito dahil lang sa mga haka-haka. Kung hindi mo kayang tumahimik, baka mas mabuting doon ka na lang mag-ingay sa labas ng gate. Ang pagkapahiya ay gumuhit sa mukha ni Clara. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon sa kanyang mga palad. Sa loob ng 7 taon nakita ni Magdalena kung paano kontrolin ni Narcisa ang lahat at ngayon ang sarili nitong kampon ay nagsisimula ng makaramdam ng laso ng matanda. Fine to bulong ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pero gusto ko kapag nakuha na natin ang pera, ililipat niyo sa pangalan ko ang kalahati ng mansyong ito. I want security, Narcisa. Hindi ako papayag na maging tau-tauhan niyo lang dito habang daladala ko ang tagapagmana ng mga agire. Nagdidikta ka na ba sa akin? Ang boses ni Narcisa ay naging mas mababa, mas mapanganib. Ang mansyong ito ay para sa mga agire, hindi para sa isang babaeng gaya mo na nakuha lang sa isang gabi ng kalandian. Habang nagtatalo ang dalawang babae, si Lorenzo ay tila isang bata na nawawala sa gitna ng labanan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa huli, ang takot na maghirap ay mas matimbang kaysa sa anumang babala. Ipinatong niya ang pluma sa papel at mabilis na isinulat ang kanyang pirma. Isang pirma na tila selyo ng kanyang sariling kamatayan. Tapos na, sabi ni Lorenzo, ang kanyang hininga ay mabigat. Nandyan na ang pirma ko. Kunin niyo na ang pera. Sa kabilang panig sa loob ng isang madilim na silid sa lungsod, isang pulang ilaw ang umilaw sa monitor ni Magdalena. Isang notification ang lumitaw, document signed and uploaded. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Magdalena. Dahan-dahan niyang hinaplos ang screen, tila hinahaplos ang mukha ni Lorenzo na punong-puno ng kasakiman. Pirmahan mo ang iyong katapusan, Lorenzo bulong ni Magdalena. Dahil ang perang inaasahan ninyo ay hindi kailanman darating. Ang tanging darating bukas ay ang mga taong kukuha sa lahat ng bagay na itinuturing ninyong sa inyo. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang malakas na pagkatok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang pinto ay bumukas at pumasok si Violeta. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Magdalena, may problema eh. Sabi ni Violeta, ang kanyang boses ay mabilis. Nalaman ni Belinda ang tungkol sa MEV Holdings. At mukhang papunta siya ngayon sa mansyon para isumbong ang lahat kay Narcisa kapalit ng malaking halaga. Cliffhanger. Maunahan ba ni Magdalena ang pagtataksil ni Belinda o ang lahat ng kanyang pinagplanuhang paghihiganti ay maglalaho dahil sa isang huling pagkakamali ng taong dati niyang itinuring na pamilya? Doña Narcisa, alam ko kung sino ang nasa likod ng kumpanyang kausap ninyo, ang MEV Holdings. Si Magdalena yon, niloloko niya kayo. Ang boses ni Belinda ay pumailan lang sa loob ng marangyang silid-aklatan, kasing talim ng isang kidlat na nagpatahimik sa lahat. Hingal na hingal siya, ang kanyang uniforme ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pag-asang makakakuha siya ng malaking gantimpala mula sa balitang kanyang dala. Sa kabilang dako sa loob ng isang maliit at madilim na apartment, napako ang paningin ni Magdalena sa monitor ng kanyang laptop. Naririnig niya ang lahat. Ang bawat salita ni Belinda ay tila isang bagong latay sa kanyang likuran. Ang babaeng ito, ang babaeng nagpatulog sa kanya noong bata pa siya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat ng kanyang sikreto, ay handa siyang ibenta sa halagang ilang libong piso. Naramdaman ni Magdalena ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Hindi niya inakalang ang sakit ng pagkakanulo ay maaari pa palang lumalim, ngunit heto siya, pinapanood ang huling piraso ng kanyang tiwala na dinudurog ng taong itinuring niyang pangalawang ina. Anong Magdalena ang pinagsasabi mo, Belinda? Ang boses ni Doña Narcisa ay puno ng paghamak. Huwag mo akong pagkwentuhan ng mga guni-guni mo para lang makahingi ng pera. Magdalena is nothing now. She is a parasite we've already shaken off.
Hindi po doon niya nakita ko ang mga papeles sa opisina ni Abogada Violeta. Sigaw ni Belinda ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ginamit niya ang pangalan ng nanay niya, Elena Valeriano MEV Holdings. Magdalena Elena Valeriano, huwag niyo pong pirmahan ang kahit ano. Dahan-dahang tumayo si Lorenzo mula sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel na nasa kanyang harapan. Tumingin siya sa dokumentong kanina lamang ay pinirmahan niya ang dokumentong magiging mitsa ng kanilang pag-asa. Pirmahan ay isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Narcisa habang iwinawagayway niya ang kontrata. Huli na ang babala mo, Belinda. Lorenzo already signed it. At kung totoo man ang sinasabi mo, kung si Magdalena nga ang nasa likod nito, mas mabuti. Dahil ibig sabihin ang perang ipinapasok niya sa kumpanya natin ay magiging atin na rin sa huli. She's just giving back what she stole from the Aguirres. Hindi makapaniwala si Magdalena sa narinig. Ang pagiging kampante ni Narcisa ay hinaluan ng isang uri ng kabaliwan na tanging ang mga taong bulag sa pera lamang ang nagtataglay. Ang bawat gaslighting, ang bawat pagmamanipula na ginawa sa kanya noon ay tila nagbabalik sa kanyang alaala. You are so blind, Narcisa Kern. Bulong ni Magdalena sa harap ng kanyang screen, ang kanyang mga mata ay naniningning sa galit at pait. Akala mo ay ikaw ang kumokontrol sa laro pero ikaw ang unang nahulog sa bangin. Sa loob ng mansion biglang nagbago ang ihip ng hangin. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa main door ang umalingaw-ungaw tila isang babala ng paparating na unos. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay sinundan ng mabibigat na yabag ng mga sapatos sa makinis na sahig ng sala. Pumasok si Violeta hindi bilang isang abogada ng mga Aguirre, kundi bilang isang kinatawan ng batas. Kasunod niya ang tatlong lalaking nakauniforme, ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang bahid ng emosyon. Doña Narcisa Lorenzo Aguirre, INJ boses ni Violeta ay kasing lamig ng yelo. Naparito kami para isilbi ang right of preliminary attachment. Ang lahat ng ari-arian sa loob ng mansyong ito, pati na ang mismong lupa at gusali, ay nasa ilalim na ngayon ng kustodya ng korte dahil sa kasong falsification of public documents at fraudulent misrepresentation. Anong kalokohan ito, imsigaw ni Lorenzo ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Kagagaling lang namin sa pirmahan ng investment deal, may perang papasok sa amin. Ang perang inasahan ninyo ay hindi kailanman nag-exist. Lorenzo, sagot ni Violeta habang iniabot ang isang official na dokumento. Ang kontratang pinirmahan mo ay hindi investment deal. Ito ay isang confession of judgment at voluntary surrender ng lahat ng inyong collateral para bayaran ang mga utang ninyo sa MEV Holdings na ngayon ay pag-aari na ng Hacienda Elena. Ang bawat salita ni Violeta ay tila isang malakas na sampal na nagpaguho sa mundo ng mga Aguirre. Si Belinda ay napasandal sa dingding, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi habang napagtatanto na ang panig na kanyang pinili ay isa palang gumuguhong kastilyo. Cliffhanger habang pilit na nagwawala si Narcisa at pilit na pinupunit ang mga papel, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa pintuan ng mansyon. Isang babaeng nakasuot ng simpleng puting bestido, ang kanyang buhok ay malayang humahampas sa kanyang balikat at ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa. Magagawa kaya ni Magdalena na harapin ang mga taong pumatay sa kanyang pagkatao sa loob mismo ng tahanang itinayo niya? O ang huling hininga ng galit ni Narcisa ay mayroon pang nakatagong patibong samtsiye? Ang bawat hakbang ni Magdalena sa ibabaw ng makinis na sahig ng mansyon ay tila isang dambuhalang tunog na nagpapatahimik sa ingay ng paligid. Ang kanyang puting bestido ay humahampas sa kanyang binti, tila isang bandila ng tagumpay sa gitna ng isang madugong labanan. Huminto siya sa gitna ng sala, sa mismong lugar kung saan siya itinapon ni Lorenzo sa gitna ng ulan ilang linggo na ang nakalilipas. Magnanakaw, mapagpanggap ka, Magdalena! Ang sigaw ni Doña Narcisa ay pumiyok sa tindi ng galit. Susugod sana ang matanda para saktan si Magda, ngunit mabilis siyang naharangan ng 2 pulis. Paanong ang isang hampaslupang katulad mo ay magkakaroon ng bilyon-bilyong piso? Inakit mo ba ang matandang Don Manuel bago siya mamatay? Sabihin mo. Tumingin si Magdalena ng diretso sa mga mata ni Narcisa.
Walang bakas ng galit kundi isang malalim at malamig na pagkasuklam. Huwag mong itulad ang lahat sa iyo, Narcisa. Ang kayamanang hawak ko ngayon ay hindi galing sa pang-aakit o sa pagnanakaw. Galing ito sa Hacienda Elena, ang lupang kinulimbat mo sa nanay ko 30 taon na, ang nakalilipas. Binabawi ko lang ang nararapat sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Narcisa. Ang kanyang panga ay nanginig at ang kanyang mga kamay na pilit na kumakapit sa perlas na kwintas ay tila nawala ng lakas. Hindi, hindi totoo yan, patay na ang nanay mo, isang dukhang mananahi lang siya. Isang dukhang mananahi dahil ninakawan mo. Ang boses ni Magdalena ay naging mas malakas bawat salita ay tila isang latay ng katotohanan. Pero hindi natutulog ang katarungan. Nakatago sa likod ng larawan ng nanay ko ang lahat ng pruweba. Salamat kay Clara, dahil sa pagtatangka niyang sirain ang alaala ng nanay ko, lumabas ang katotohanang matagal mong ibinaon. Lumingon si Magdalena kay Lorenzo na. Ngayon ay nakaluhod sa tabi ng sofa, nakahawak sa kanyang ulo, tila isang batang nawawala. At ikaw, Lorenzo, akala mo ba ay mahal ka ni Clara? Look at her. Itinuro ni Magdalena si Clara na ngayon ay abala sa pagtatago ng mga alahas sa kanyang bag habang hindi nakatingin ang mga pulis. Nang mapansin niyang nakatingin ang lahat, binitawan niya ang bag at nagkunwaring umiiyak. Lorenzo, wala akong kinalaman dito. Sila ang nagplano nito. Sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kailangan nating umalis dito, iwanan na natin ang matandang ito. Itinuro niya si Narcisa, ang babaeng tinawag niyang Ma, ilang minuto lang ang nakalilipas. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Magdalena. Ganyan ang pamilyang binuo mo, Lorenzo. Isang pamilyang nakabase sa kasinungalingan at kasakiman. Ngayon tingnan niyo ang paligid niyo. Ang lahat ng gamit na ito, ang mga paintings, ang mga chandelier, pati na ang bawat butil ng bigas sa kusina ay hindi na sa inyo. Please, Magda, huwag mong gawin ito. Pagmamakawa ni Lorenzo, gumagapang patungo sa paanan ng kanyang asawa. Patawarin mo ako. Nabulag lang ako ni Mama. Mahal kita, Magda. Babalik ako sa iyo, magsimula tayo muli. Dahan-dahang iniurong ni Magdalena ang kanyang paa. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo. Ang pagmamahal ay may kasamang respeto, Lorenzo. Noong itinapon mo ang mga gamit ko sa putikan, itinapon mo rin ang huling piraso ng respeto ko sa iyo. You are not a husband. You are just a coward hiding behind your mother's skirt. Lumingon si Magdalena sa mga pulis. Chief, pakitulungan na silang mag-impake. Isang maleta lang bawat isa. Ang mga alahas at mamahaling gamit ay mananatili rito dahil lahat ng yan ay binili gamit ang pera ng Hacienda Elena. Ang tunog ng paghagulgol ni Narcisa at ang pagwawala ni Clara ay umalingaunggaw sa buong mansyon. Habang pinapanood ni Magdalena ang pagkaladkad sa kanila, palabas ang kanyang paningin, ay napako sa isang sulok. Nakita niya si Belinda, nakatayo sa dilim, nanginginig sa takot at hiya. Hindi lumapit si Magdalena. Tinitigan lang niya ang matanda mula sa malayo. Ang sakit ng pagkakanulot ni Belinda ay hindi kailanman mabubura ng pera o katarungan. Isang tahimik na luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Magdalena. Cliffhanger. Habang papalabas na ang mga agire sa gate, isang itim na van ang humarang sa kanilang daan. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong. Ang isa sa kanila ay may hawak na warrant, ngunit hindi ito para sa pagnanakaw. Doña Narcisa Valeriano Aguirre, you are also under arrest for the death of Elena Valeriano 35 years ago. Napatigil si Magdalena, ang kamatayan ng kanyang ina. Hindi ba ito isang aksidente? Isang mas malalim at mas madilim na sikreto ang kasisimula pa lamang mabunyag. Isang aksidente lang ang nangyari sa bangin na iyon. Wala kayong karapatang pagbintangan ako pagkalipas ng 3 dekada. Ang tili ni Doña Narcisa ay bumasag sa katahimikan ng gabi kasing talas ng basag na kristal. Ang kanyang mukha na dati ay laging nakataas ang noo ay punong-puno na ngayon ng gatla ng takot. Ang mga pulis na may hawak sa kanyang magkabilang braso ay hindi na tinagtila mga rebulto ng katarungan na walang pakiramdam sa kanyang mga pagsusumamo.
Nakatayo si Magdalena sa gilid ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napahawak sa kanyang lalamunan. Parang may kung anong bara na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang mansyong ito, ang bilyon-bilyong pisong nabawi niya ang lahat ng tagumpay na inaasam niya kanina lamang, ay biglang nawalan ng kulay. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na katagang, "The Death of Elena Valeriano." Anong ibig ninyong sabihin? Ang boses ni Magdalena ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa mahina, ngunit puno ng panginginig. Ang sabi sa akin, nahulog ang sasakyan ni nanay sa bangin dahil sa malakas na ulan. Sinabi ninyo sa akin na walang preno ang sasakyan. Lumingon si Narcisa kay Magdalena, ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa gitna ng desperasyon. Huwag kang makinig sa kanila. Magdalena, gawa-gawa lang nila ito para tuluyan kaming sirain. I treated your mother like a sister. I gave her a job. Ginamit mo siya, Narcisa. Isang boses ang pumutol sa kasinungalingan ng matanda. Lumabas si Mang Ambo mula sa likod ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay seryoso at may dalang isang lumang envelope. 3 dekada akong nanahimik dahil tinakot mo ang pamilya ko. Sinabi mo na kapag nagsalita ako, hinding-hindi na makikita ng mga anak ko ang sikat ng araw. Pero sapat na ang 30 taon na pagtulog ng katotohanan. Tumingin si Mang Ambo kay Magdalena nang may pagsisisi. Ang preno ng sasakyan ng nanay mo, pinutol iyon ni Narcisa sa loob mismo ng garahe ng mga Aguirre. Nakita ko siya, Magdalena. At ang dahilan, dahil nalaman ng nanay mo na ang Hacienda Elena ay ninanakaw na ni Narcisa sa pamamagitan ng mga pekeng pirma. Hindi aksidente ang nangyari. Pinatay siya dahil siya ang tanging hadlang sa kasakiman ng babaeng ito. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ni Magdalena. Ang bawat alaala niya ng kanyang ina, ang mga haplos nito, ang mga gabing nagtitiyaga ito sa pananahi para lang mapag-aral siya ay tila nadumihan ng dugo. Ang 7 taon niyang pagsisilbi sa mga Aguirre ay hindi lang pala pagkakamali. Ito ay isang malupit na pagtataksil sa sarili niyang ina. Nagsilbi siya sa babaeng pumatay sa taong pinakamahal niya. Hayop ka! Ang bulong ni Magdalena ay unti-unting naging isang pagsigaw. Hayop ka, Narcisa. 7 taon na akong naging mabuting asawa sa anak mo. 7 taon kitang itinuring na nanay. Lahat ng pang-aalipusta mo tiniis ko dahil akala ko ay may kabutihan ka pa sa puso. Pero pumatay ka para sa lupa. Susugod sana si Magdalena kay Narcisa, ngunit mabilis siyang nayakap ni Lorenzo. Magda, please, mag-usap tayo. Hindi ko alam ito, I swear wala akong alam sa ginawa ni Mama. Bitawan mo, ako ay isang malakas na tulak ang ibinigay ni Magdalena kay Lorenzo. Ang pagkadiri sa kanyang mga mata ay sapat na para mapaatras ang lalaki. Kahit wala kang alam, Lorenzo, na buhay ka sa luha at dugo ng nanay ko. Ang bawat pagkaing isinubo mo, ang bawat marangyang gamit na tinamasa mo ay galing sa ninakaw ng nanay mo sa akin. Pare-pareho kayong mga halimaw. Ang tunog ng bakal na nagtatama ang mga posas na ikinabit sa mga kamay ni Narcisa ay tila isang huling hudyat. Habang kinakaladkad ang matanda palabas ang kanyang mga sigaw, ay unti-unting humihina hanggang sa tanging ang tunog na lamang ng sirena ng pulis ang namayani sa paligid. Naiwan si Magdalena sa gitna ng sala, mag-isa sa gitna ng karangyaan na tila naging isang malawak na sementeryo. Napatingin siya sa larawan ng kanyang ina na nakapatong sa fireplace. Ang ngiti ni Elena sa larawan ay tila puno ng kapayapaan, ngunit para kay Magdalena ang gabi ay kasisimula pa lamang. Nanay, patawarin mo ako, hikbi ni Magdalena habang dahan-dahang lumuluhod sa sahig. Patawarin mo ako dahil minahal ko ang pamilyang kumuha sa buhay mo. Cliffhanger. Habang umiyak si Magdalena, isang anino ang lumitaw sa may veranda. Si Clara, na akala ng lahat ay tumakas na, ay nakatayo doon habang may hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang matalim na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Akala mo ba ay tapos na, Magdalena? Kung hindi ako magiging donya ng mansyong ito, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa iyo. Kung hindi mapapasakin ang mansyong ito, walang makikinabang dito. Walang ititira ang apoy sa mga alaala mo, Magdalena.
Ang boses ni Clara ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang uri ng kabaliwan na dulot ng desperasyon. Sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang isang lighter, habang sa kaliwa ay isang galon ng gasolina na dahan-dahan niyang ibinubuhos sa mamahaling alpombra ng sala. Ang amoy ng gas ay mabilis na humalo sa malamig na hangin ng Tagaytay, isang masangsang na amoy na tila nagbabadya ng kamatayan. Napatayo si Magdalena, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pinagmamasdan ang likidong dahan-dahang gumagapang patungo sa kanyang mga paa. Ang pagod at bighati sa kanyang puso ay sandaling napalitan ng isang matinding kaba. Ang mansyong ito, ang bawat sulok nito ay puno ng kanyang dugo at pawis. Ito ang huling alaala ng kanyang pagsisikap at ngayon ito rin ang gustong gawing abo ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Clara, bitawan mo yan. Huwag kang gumawa ng bagay na pagsisisihan mo habang buhay, sigaw ni Magdalena. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Nasa labas pa ang mga pulis. Wala ka ng matatakbuhan. Wala na akong pakialam. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Clara. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Nawala na sa akin ang lahat. Ang pera, si Lorenzo, ang buhay na pangarap ko. Akala ko kapag nakuha ko ang asawa mo, makukuha ko rin ang langit. Pero ang ibinigay niyo lang sa akin ay impyerno. Kung babagsak ako, isasama kita. Dahan-dahang lumapit si Magdalena, bawat hakbang ay maingat at tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Hindi ako ang sumira sa buhay mo, Clara. Ang sarili mong ambisyon ang pumatay sa iyo. Pinili mong pumatol sa isang lalaking may asawa, pinili mong kumampi sa isang mamamatay tao. Huwag mong idamay ang bahay na ito sa mga maling desisyon mo. You always act so perfect, Magdalena. Napakabuti mo, napakatalino mo. Idinin ni Clara ang kanyang daliri sa trigger ng lighter. Ang maliit na apoy na lumitaw ay tila isang sumasayaw na demonyo sa gitna ng dilim. Gusto kong makita kung gaano ka pakabuti kapag naging uling na ang lahat ng pinagmamalaki mo. Sa gitna, NG tension, isang anino ang mabilis na lumabas mula sa dilim ng pasilyo. Si Belinda, ang matandang housekeeper, ay sumingit sa pagitan ni na Magdalena at Clara. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, tila nagmamakaawa. Clara, anak, tumigil ka na. Ang boses ni Belinda ay basag puno ng pagsisisi. Maling panig ang pinili natin. Huwag mong dagdagan ang kasalanan natin. Magdalena, patawarin mo kami. Patawarin mo ako. Umalis ka riyan, manang, bulyaw ni Clara. Traitor ka rin. Nung nakita mong pabagsak na ang mga agire, bigla kang nanahimik, pare-pareho kayong mga plastic. Itinulak ni Clara si Belinda ng malakas. Ang matanda ay nawala ng balanse at bumagsak sa sahig. Ang kanyang ulo ay tumama sa kanto ng lamesang kahoy. Ang tunog ng pagtama ay tila isang malakas na babala sa loob ng silid. Ngunit bago pa man maibaba ni Clara ang lighter sa alpombra, isang mabilis na pagkilos ang ginawa ni Magdalena. Hindi takot ang nagtulak sa kanya, kundi ang pagnanais na protektahan ang kaisa-isang bagay na natitira sa kanya. Sinunggaban niya ang braso ni Clara at ang dalawang babae ay nagpumigla sa gitna ng basang alpombra. Ang tunog ng kanilang mga paghinga at ang kalansing ng galon na bumagsak sa sahig ay ang tanging maririnig. Sa isang iglap, isang malakas na kalabog ang nagmula sa pinto. Ang mga pulis ay muling pumasok, kasunod si Violeta. Mabilis nilang kinuha si Clara at inilayo kay Magdalena. Ang lighter ay nahulog sa isang basang bahagi ng alpombra. Unti-unting namatay ang apoy nito bago pa man ito makalikha ng malaking sunog. Napasandal si Magdalena sa dingding. Ang kanyang hininga ay mabilis at mabigat. Pinanood niya kung paano pilit na isinasakay si Clara sa sasakyan ng pulis. Ang mga sigaw nito ay tila isang sumpa na unti-unting nawawala sa gabi. Lumingon si Magdalena kay Belinda na ngayon ay dahan-dahang itinatayo ng mga tauhan ni Violeta. Ang matanda ay hindi makatingin sa kanya. Ang mga balikat nito ay bagsak sa hiya. Manang Belinda ka, mahinang tawag ni Magdalena. Huminto ang matanda ngunit hindi pa rin lumingon. Salamat sa pagtangkang pagpigil sa kanya. Pero ang katarungan ay katarungan. Kailangan mo ring harapin ang naging pakikipagsabwatan mo kay Narcisa.
Tumango lamang si Belinda, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa basang sahig bago siya dinala palabas. Naiwang mag-isa sina Magdalena at Violeta sa gitna ng sala na amoy gasolina. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanila. Tapos na Magdalena, sabi ni Violeta, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkapagod ngunit puno ng tagumpay. Nasa kulungan na si Narcisa, si Lorenzo ay iniimbestigahan at si Clara ay haharap sa kasong attempted arson. Ang mansyong ito ay sayo na, tunay na sayo na. Tiningnan ni Magdalena ang paligid. Ang amoy ng gas, ang kalat, ang mga nabasag na alaala. Pero bakit pakiramdam ko, Violeta? Bakit pakiramdam ko ay wala pa ring natitira sa akin? Cliffhanger. Habang nililinis ni Magdalena ang mga bakas ng gasolina, napansin niya ang isang maliit na envelope na nahulog mula sa bulsa ni Belinda nung ito ay bumagsak. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang litrato, isang litrato ng kanyang ina, si Elena, na may kargang isang sanggol. Ngunit ang sanggol ay may isang kakaibang marka sa balikat. Isang marka na kaparehong-kapareho ng markang nasa balikat ni Lorenzo. Anong katotohanan ang itinatago ng larawang ito tungkol sa tunay na ugnayan ni na Elena at ng pamilya Aguirre? Ang bawat pintig ng puso ni Magdalena ay tila isang dambuhalang tambol na umaalingaunggaw sa walang lamang sala ng mansyon. Hawak niya ang lumang litrato. Ang mga kanto nito ay kupas na at malutong, ngunit ang imaheng naroon ay malinaw na tila isang sumpa. Ang sanggol na karga ng kanyang ina ay may balat sa kanang balikat, isang hugis-pusong marka na kaparehong-kapareho ng markang nakita niya kay Lorenzo sa loob ng 7 taon ng kanilang pagsasama. Hindi maaari. Hindi ito totoo. Bulong ni Magdalena. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Naramdaman niya ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang mansyong ito, na akala niya ay kanyang tagumpay, ay biglang naging isang malamig na libingan ng mga sikretong hindi niya kailanman inasahan. Nang sumunod na araw, sa kabila ng pagod at bigat ng kalooban, nagtungo si Magdalena sa kulungan kung saan nakapit si Doña Narcisa. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay sumalubong sa kanya, ngunit mas masangsang ang amoy ng kasamaang nagmumula sa babaeng nakaupo sa likod ng rehas. Si Narcisa ay wala na ang marangyang ayos. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay malalim, ngunit ang kanyang labi ay may bakas pa rin ng mapang-aping ngiti nang makita si Magdalena. Naparito ka ba para panoorin akong maghirap? Magdalena, ang boses ni Narcisa ay paos, ngunit puno pa rin ng lason. O baka naman hindi ka makatulog sa mansyong ninakaw mo sa amin. Hindi nagsalita si Magdalena. Dahan-dahan niyang inilabas ang litrato at idinin ito sa malamig na salamin na namamagitan sa kanila. Nakita niya ang panandaliang paghinto ng hininga ni Narcisa. Ang mga mata ng matanda ay nanlaki at ang kanyang mga daliri ay nanginginig na humawak sa gilid ng lamesa. Sino ang sanggol na ito, Narcisa? Tanong ni Magdalena. Ang boses niya ay kasing lamig ng kamatayan. Bakit ang sanggol na karga ng nanay ko ay may balat na katulad ng kay Lorenzo? Anong kasalanan ang ginawa mo? 35 taon na ang nakalilipas. Isang nakapanindig balahibong tawa ang kumawala kay Narcisa, isang tunog na tila kiskis ng bakal sa bato. Matalino ka talaga, Magdalena. Masyadong matalino para sa sarili mong ikabubuti. Akala mo ba ay baog ako? Hindi. Ang totoo, ang kaisa-isang anak ko ay namatay sa loob ng aking sinapupunan bago pa man ito isilang. Napatakip ng bibig si Magdalena. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Kailangan ko ng tagapagmana para makuha ang buong tiwala at yaman ni Don Manuel. Patuloy ni Narcisa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng baliw na tagumpay. Eksaktong nanganak ang nanay mo sa isang klinika sa probinsya. Kambal ang isinilang niya, Magdalena, isang babae at isang lalaki. Ibinenta sa akin ng doktor ang batang lalaki at tinakot ko ang nanay mo na papatayin ko ang natitirang sanggol, ikaw, kung magsusumbong siya. Hayop ka! Ang tanging nasabi ni Magdalena. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng puot. Si Lorenzo ay kapatid ko. Half-brother mo siya, Magdalena, pagtatama ni Narcisa ng may halong tuwa. Magkaiba kayo ng ama pero iisang sinapupunan ang pinanggalingan ninyo.
Kaya gano'n na lamang ang galit ko sa'yo tuwing nakikita kitang kasama siya. Dahil ikaw ang buhay na paalala ng krimeng ginawa ko. At yang masarap na bahagi ipinakasal ko kayo. Hinayaan kong mahalin mo ang sarili mong dugo nang hindi mo nalalaman na ang bawat halik at yakap ninyo ay isang malaking kasalanan laban sa langit. Ang bawat salita ni Narcisa ay tila mga bombang sumasabog sa loob ng utak ni Magdalena. Ang 7 taon ng kanyang pagsasama kay Lorenzo ay hindi lang pala pagkakamali ng puso. Ito ay isang malupit at madilim na laro ng tadhana na niluto ng isang demonyo. Patawarin mo ako, nanay. Hikbi ni Magdalena habang dahan-dahang lumulubog ang kanyang katawan sa sahig ng visiting room. Kaya pala lagi kang malungkot tuwing nakikita mo kami ni Lorenzo. Kaya pala hindi mo magawang ngumiti sa kasal namin. Tumayo si Magdalena, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikita ng luha kundi ng isang desisyon na wakasan ang lahat. Tiningnan niya si Narcisa sa huling pagkakataon. Mabulok ka rito, Narcisa. Ang lahat ng yamang pinatay mo at ninakaw ay gagamitin ko para sa mga taong winasak mo. At si Lorenzo malalaman niya ang katotohanan. Malalaman niya na ang babaeng itinuring niyang ina ay ang mismong halimaw na kumuha sa kanya sa tunay niyang pamilya. Cliffhanger habang papalabas si Magdalena sa presinto, nakita niya si Lorenzo na nakatayo sa may gate pagod at hulas ang hitsura. Magda, nahanap ko ang mga lumang dokumento sa vault ni Mama. Totoo ba? Totoo ba ang nababasa ko tungkol sa aking kapanganakan? Hindi pa man nakakasagot si Magdalena, isang mabilis na sasakyan ang huminto sa tapat nila at ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba, inilalantad ang muka ng isang taong matagal nang nawala na may dalang balitang mas lalong magpapayanig sa kanilang mundo. Ang bawat katotohanan ay may presyo at ang sa amin ay binayaran ng aming sariling dugo at pagkatao. Ang boses ni Magdalena ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga sasakyang nagdaraan sa labas ng presinto. Nakatayo siya sa harap ni Lorenzo, ang lalaking minahal niya naging asawa at ngayon ay natuklas ang kauri ng kanyang sariling dugo. Ang hangin sa pagitan nila ay tila naging kasing bigat ng tingga, mahirap hingahan puno ng pait na hindi kayang hugasan ng kahit anong ulan. Bumaba ang bintana ng itim na sasakyan at lumitaw ang mukha ng isang matandang lalaki, si Dr. Arieta. Siya ang doktor na nagpaanak kay Elena, 35 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ang kanyang balat ay tila papel na niluma ng panahon at ng bigat ng lihim na kanyang dinala. Magdalena Lorenzo, naparito ako para tapusin ang sinimula ni Narcisa. Ang boses ng doktor ay nanginginig. Inabot niya ang isang kupas na envelope na may selyo ng isang lumang klinika. Narito ang original na birth records. Lorenzo, hindi ka isang Aguirre. Ikaw ang nawawalang anak ni Elena Valeriano. Ipinagpalit kita dahil sa takot ko kay Narcisa, ngunit bago mamatay ang nanay niyo, pinangako ko sa sarili ko na ibabalik ko ang inyong tunay na pagkakakilanlan. Nabitawan ni Lorenzo ang mga papel na hawak niya. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina at napaluhod siya sa semento ng parking lot. Ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay tila mga kristal na nababasag dahil sa isang iglap ang kanyang buong mundo, ang kanyang pangalan at ang kanyang dangal ay napatunayang isang malaking kasinungalingan. Kaya pala ganoon na lamang ang galit niya sa akin tuwing nabibigo ko siya. Hikbi ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Hindi niya ako mahal bilang anak. Itinuring niya lang akong isang tropeo, isang kasangkapang ninakaw para makuha ang yaman ni Don Manuel. Magda, paano tayo naging ganito? Paano tayo haharap sa langit pagkatapos ng lahat? Dahan-dahang lumapit si Magdalena. Hindi na bilang isang asawang naghihiganti, kundi bilang isang kapatid na nakikiramay sa parehong sugat. Hinawakan niya ang balikat ni Lorenzo. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot sa nanlalamig na katawan ng lalaki. Ngunit wala nang romantikong kislap sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at banal na pagmamahal na lamang para sa isang kapamilyang matagal na nawala. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Lorenzo Mate. Bulong ni Magdalena habang dahan-dahang itinatayo ang lalaki.
Biktima tayong dalawa. Ang bawat yakap natin noon ay puno ng kawalang malay. Ang tunay na makasalanan ay ang babaeng nasa loob ng seldang iyon. Ang tanging magagawa natin ngayon ay ang itama ang lahat ng mali. Anong balak mo, Magda? Tanong ni Lorenzo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayo, tila hinahanap ang isang kinabukasan na hindi na niya makita. Babalik tayo sa mansion, matigas na sabi ni Magdalena. Pero hindi na iyon mansion ng mga Aguirre. Bubuksan ko ang mga pinto nito para sa mga babaeng gaya ko, mga babaeng ninakawan ng karapatan ng ari-arian at ng dangal. At ikaw, Lorenzo, kung gusto mong magbayad sa mga kasalanang hindi mo naman ginusto, tulungan mo akong itayo ang bahay Pag-asa. Nang hapong yon muling pumasok si Magdalena sa kanyang mansyon sa Tagaytay. Ngunit sa pagkakataong ito hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang mga unang pangkat ng mga kababayhan na naging biktima ng bulyaw at pang-aabuso sa kanilang mga tahanan. Inalis ni Magdalena ang malaking gold plate na may nakasulat na Aguirre sa tapat ng gate. Sa halip isang simpleng kahoy na board, ang inilagay niya Hacienda Elena Bahay Pag-asa. Habang nililinis nila ang mansyon, isang pakiramdam ng kapayapaan ang dahan-dahang bumabalot sa puso ni Magdalena. Ang bawat sulok na dati ay amoy laso ng mga Aguirre ay napalitan ng bango ng sariwang bulaklak at ng tunog ng mga tawa ng mga batang naglalaro sa hardin sa ilalim ng pangangalaga ni Mang Lando. Ngunit sa gitna ng kanyang muling pagbangon, isang tawag mula sa ospital ng presinto ang nagpabago sa timpla ng gabi. Abogada Violeta, bakit po kayo napatawag? Siya tanong ni Magdalena habang nakatanaw sa mga puno ng pine sa labas. Cliffhanger ang boses ni Violeta, sa kabilang linya ay puno ng tensyon. Magdalena, kailangan mong pumunta rito. Si Narcisa. Nagtangka siyang wakasan ang sarili niyang buhay sa loob ng selda, ngunit bago siya nawalan ng malay, may isinigaw siyang pangalan. Isang pangalang akala nating lahat ay bahagi na ng nakaraan, at ang pangalang iyon ay hindi kay Lorenzo o sa nanay mo. Sino ang misteryosong taong ito na nagpabangon sa huling hininga ng galit ni Narcisa? Ang bawat imperyo na itinayo sa kasinungalingan ay itinakdang gumuho, at sa ilalim ng mga guho, tanging ang katotohanan lamang ang mananatiling nakatayo. Ang gamoy, NG gamot at antiseptiko ay nanunuot sa bawat sulok ng silid sa ospital kung saan nakahiga si Doña Narcisa. Ang tunog ng ritmo ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ay tila isang mabilis at nakakakabang paalala na ang oras ay unti-unti nang nauubos. Nakatayo si Magdalena sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang babaeng dati ay tila isang dambuhala sa kanyang paningin, ngunit ngayon ay isa na lamang maliit at nanghihinang anino ng nakaraan. Nandito na ako, Narcisa, mahinang sabi ni Magdalena. Ang kanyang boses ay walang galit kundi isang malalim na pagod na hinaluan ng kapayapaan. Sino ang pangalang isinigaw mo? Sino ang tinatawag mo sa gitna ng iyong dilim? Dahan-dahang imulat ni Narcisa ang kanyang mga mata. Wala na ang talim at kislap ng kasakiman, tanging takot na lamang ang naroon. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na dumaan sa hangin, tila may hinahanap na hindi makita. Elena. Ang bulong ni Narcisa ay tila isang tuyong kaluskos ng dahon. Elena, patawarin mo ako. Napatigil si Magdalena. Akala niya ay may bagong kaaway, akala niya ay may panibagong twist sa kanilang kwento. Ngunit sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi kapangyarihan o yaman ang hinahanap ni Narcisa. Ang konsensyang pilit niyang pinatahimik sa loob ng 35 taon ay muling nabuhay para sa kanyang huling pagtutuos. Hindi sa akin ang tawad na hinahanap mo, Narcisa Yse. Tugon ni Magdalena habang dahan-dahang hinahawakan ang malamig na kamay ng matanda. Ngunit bilang anak ng babaeng pinatay mo at bilang kapatid ng lalaking ninakaw mo, pinalalaya nagkita sa aking galit. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pagod na ang puso ko sa pagdadala ng bigat na ikaw ang gumawa. Isang huling luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mga mata ni Narcisa bago tuluyang tumuwid ang linya sa monitor. Ang katahimikang namayani sa silid ay hindi na nakakatakot. Ito ay katahimikan ng pagtatapos. Paglabas ni Magdalena sa ospital, sinalubong siya ni Lorenzo.
Nakasuot ito ng simpleng puting polo, wala na ang bakas ng pagiging mapagmataas na tagapagmana ng mga agire. Sa kanyang mga mata ay makikita ang isang bagong layunin. Magda, alis na ako bukas. Sabi ni Lorenzo, ang kanyang boses ay kalmado. Pupunta ako sa probinsya, sa lugar kung saan nanganak si Nanay Elena. Gusto kong makilala ang sarili ko, ang tunay na Lorenzo Valeriano. Pero bago ako umalis, gusto kong malaman mo na ang kalahati ng natitirang yaman ng mga agire ay inilipat ko na sa pangalan ng Bahay Pag-asa. Ngumiti si Magdalena at niyakap ang kanyang kapatid. Isang yakap na walang bahid ng malisya, kundi isang pangako ng proteksyon at pagkilala. Mag-iingat ka, Lorenzo. Ang pintuan ng Bahay Pag-asa ay laging nakabukas para sa iyo dahil sa dulo ng lahat tayo na lang ang natitirang pamilya ng isa't isa. Lumipas ang mga buwan. Ang mansion sa Tagaytay na dati ay simbolo ng luha at pagdurusa ay naging isang paraiso ng pag-asa. Ang bawat silid ay puno na ngayon ng tawa ng mga kababaihan at mga batang muling natututong mangarap. Si Mang Lando ay masayang nagtatanim ng mga bagong punla sa hardin, habang si Violeta ay patuloy na nagbibigay ng legal na tulong sa mga nangangailangan. Isang hapon tumayo si Magdalena sa veranda, doon mismo sa lugar kung saan siya itinapon sa putikan noon. Ang simoy ng hangin ay amoy pine trees at sariwang bulaklak. Wala na ang gasolina, wala na ang amoy ng lason. Tumingala siya sa langit at nakita ang isang puting ibon na malayang lumilipad patungo sa mga ulap. Nanay, nabawi ko na ang lahat, bulong ni Magdalena sa hangin. Hindi lang ang lupa, hindi lang ang bahay, kundi ang aking sarili. Payapa na tayo. Huminga siya ng malalim, ang kanyang puso ay magaan, ang kanyang kaluluwa ay malaya. Ang kwento ng kanyang pighati ay tapos na. At ang unang pahina ng kanyang tunay na kaligayahan ay kasisimula pa lamang isulat. Ang bawat pilat sa ating puso ay hindi tanda ng ating pagkatalo, kundi isang mapa ng ating paglalakbay patungo sa liwanag. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang mansyon sa Tagaytay ay nabalot ng amoy ng gasolina at puot. Ngayon, ang sikat ng araw na tumatama sa mga bintana ay hindi na nakakasilaw, kundi tila isang banayad na haplos na nagbibigay ng init sa bawat sulok ng Bahay Pag-asa. Ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita sa hardin ay humahalimuyak sa hangin, pumapalit sa madilim na alaala ng nakaraan. Nakatayo si Magdalena sa veranda, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinagmamasdan niya ang isang grupo ng mga kababaihan sa ibaba na masayang nagtatawanan habang nag-aaral ng pagtatahi ang sining na nagligtas sa kanyang ina at ngayon ay nagbibigay ng bagong buhay sa iba. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata na dati ay laging puno ng pag-aalinlangan ngayon ay payapa at malinaw, tila ang langit pagkatapos ng bagyo. Isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Lorenzo, dala ang isang basket ng mga sariwang prutas mula sa probinsya. Hindi na siya ang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana at mayabang na tindig. Ngayon suot niya ay simpleng kamiseta at may ngiti ng isang taong nahanap na ang kanyang tunay na sarili. Kumusta ang mga bata rito, Ate Magda? Bungad ni Lorenzo nang makalapit siya sa veranda. Ang salitang ate ay naging isang banal na tunog sa pandinig ni Magdalena, isang pagkilala sa dugong nag-uugnay sa kanila na mas matimbang kaysa sa anumang pagkakamaling nagawa sa ilalim ng panlilinlang. Mayos sila, Lorenzo. Ang iba ay nakahanap na ng sariling trabaho at handa na ring magsimulang muli, sagot ni Magdalena habang binibigyan ng puwang ang kanyang kapatid sa tabi niya. Ikaw, kumusta ang Hacienda Elena? Narinig ko na naging maayos ang ani ninyo sa buwan na ito. Everything is stable, Magda. Higit sa lahat ang pakiramdam na alam mo kung sino ka talaga. Iyon ang pinakamalaking yaman. Tugon ni Lorenzo, ang kanyang paningin ay nakatitig sa malawak na tanawin ng Bulkang Taal. Nabisita ko si Belinda noong nakaraang linggo. Patuloy siya sa kanyang community service sa loob ng bilangguan. Hinihingi niya pa rin ang tawad mo. Tumango ng dahan-dahan si Magdalena. Matagal ko na siyang pinatawad, Lorenzo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Si Narcisa, si Clara, lahat sila ay naging bahagi ng isang malupit na aral. Pero tapos na ang ulan,
Hindi na natin kailangang balikan ang putikan. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Sa pagitan nilang dalawa, isang katahimikang puno ng pag-unawa. Sa kabilang dako ng lungsod si Narcisa ay nakahimlay na sa isang payak na puntod malayo sa rangya na kanyang ninakaw. Si Clara naman ay patuloy na nagbabayad ng kanyang kasalanan. Sa likod ng rehas ang kanyang dambuhalang ambisyon ay naging isang maliit na selda ng pagsisisi. Bago lumubog ang araw, kinuha ni Magdalena ang isang maliit na kwintas na may pendant na krus, ang huling alaalang ibinigay ni Dr. Arieta bago ito pumanaw. Itinapat niya ito sa sikat ng araw. Nahanap ko na ang tunay na tahanan, nanay, bulong ni Magdalena sa kanyang isipan. Hindi ito ang mga pader na gawa sa bato o ang halaga ng lupa. Ang tahanan ay ang lugar kung saan malaya kang magmahal ng walang takot at kung saan ang iyong dangal ay hindi na kailanman mayuyurakan. Sa huling pagkakataon, lumingon si Magdalena sa loob ng mansyon. Nakita niya ang kanyang sarili sa malaking salamin sa sala. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Magdalena na pinalayas at hiniya. Ito ay isang Magdalena na puno ng kapangyarihan, pag-asa at higit sa lahat pag-ibig sa sarili. Ang bahay Pag-asa ay mananatiling nakatayo, hindi lamang bilang isang gusali, kundi bilang isang saksi na kahit gaano man kadilim ang gabi, ang umaga ay laging darating para sa mga pusong marunong lumaban at marunong magpatawad.